Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi gayon ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago o sa Ingles, Saint James. Saint James. Si Santiago, ang kapatid ni Juan, na anak ni Zebedeo, na parehas na napiling maging mga apostol ni Jesus. Magkapatid. Magkapatid, napiling maging apostol ni Jesus. Sila yung magkapatid na narinig natin sa ating ebanghelyo na ipinapakiusap ng kanilang ina kay Jesus kung pwede ba silang iupo sa kaharian ng Diyos. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Iba talaga ang nanay, ano? Iba ang nanay, gagawin ng lahat para sa anak. No? Makikiusap. Sino ba yung mga nanay dito na pumunta sa eskwelahan at nakiusap na ipasa yung kanilang anak? Ginawa na ba ng mga nanay nyo yon? Ha? Yung iiyak yung nanay pag pinatawag ng principal at nakikiusap para sa anak. No? Iba talagang nanay. No? Pero kahit anong pakiusap ng nanay, ng magkapatid, malinaw kay Jesus na wala sa kanya ang pagpapasya. Wala sa kanya ang desisyon kung sino ang mauupo sa tabi niya. Dahil ang desisyon ay nasa kanila mismo. Nasa sariling katawan. Nasa tao mismo. Kahit gusto ni Jesus,
kung ayaw ng tao, hindi siya makakaupo. Kaya nga, tinawag ni Jesus ang lahat ng kanyang mga alagad upang sabihin sa kanila kung sino man ang nais maging dakila sa lahat, kailangan maging lingkod ng lahat. At kung sino man ang nais mauna, kailangan maging alipin. Sa pananalitang ito, mukhang sineryoso ni Apostol Santiago ang hamon na yon ni Jesus. No, siguro, no? Nung narinig ni Santiago yung mga salitang iyon ni Jesus, nagtanda siya. Tinanim niya sa kanyang isip, tinanim niya sa kanyang puso, hindi pala pwedeng hingin yung upuan sa kaharian ng Diyos. Hindi pala si Jesus ang magdidesisyon, ako pala. No? Siguro, tinanim niya sa isip niya. Kaya alam nyo, si Apostol Santiago ang pinakaunang naging martir. Siya ang unang nag-alay ng kanyang buhay para sa pananampalataya kay Jesus. Sa 12, siya ang unang nag-alay ng buhay. Ang galing, no? Siguro, no, nagtanda si Santiago. No? Siguro noong mga panahon yun, hiyang-hiya siya sa nanay niya, no? Nay, ba't mo ba pinakiusap yun, Nay? No? Siguro, no? Kasi nagalit yung 10 sa kanila eh. Bakit? Bakit ikaw ang hihingi? Paano naman kaming 10? No? Ba't kayong 2 ang mangunguna? Paano naman kami? Siguro, no? Inisip niya talaga, no? Ganun ba? Yun ba ang paraan para ako'y maging dakila? Yun bang ibig sabihin? Kailangan ako maging alipin? Kailangan ako maging lingkod? O sige. Kaya sa 12, siya ang unang nagbigay ng kanyang buhay para sa pananampalataya kay Jesus. Kaya kung pag-uusapan lang ay pag-aalay, masaya si Jesus sa mga taong nagbibigay. Sa panahon ngayon, alam natin, mahirap ang buhay. No? Pero ganun pa man, masaya ang Diyos sa mga taong marunong mag-alay. No? Huwag na tayong lumayo. Sa ating simbahan na lang. No? Hindi tayo makapagpapatuloy ng ating misyon bilang simbahan kung hindi dahil sa mga nag-aalay. No? Maraming salamat sa mga Solidad pledgers natin. No? Yung mga ganyang simpleng pagbibigay, buwan-buwan. No? Hindi na lang nagiging pagbibigay, naging pag-aalay. At hindi na lang nagiging pag-aalay, kundi nagiging commitment. No? Yung buwan-buwan, magbibigay. No? Kaya nga, maraming salamat sa mga Solidad pledgers natin. Salamat doon sa mga nagpapadala, nagbibigay ng alay. Yung mga nasa abroad, alam nyo, meron. Ang hirap ng buhay sa abroad, pero naglalaan sila para sa atin. Para saan ba yun? Para sa mga scholars. Scholars. Liam. No? Kaya yung binibigay ng simbahan, huwag sasayangin. No? Papasok sa eskwela. Gagamitin para makatapos. Kasi yan, galing yan sa mga naghirap. Galing yan sa mga nagsisikap. No? Ganon din sa atin. Yung pasweldo natin. Yung nababayad natin sa kuryente. Yan yun. Galing yan sa contribution ng lahat ng nag-alay. Lahat ng nagbigay. No? Like ko kinukwento, no, meron nagbibigay sa atin, no, nasa Middle East, ginigera na. No? Ginigera na, pero magme-message pa sa akin, Father, papadala ko bukas hindi ako makalabas kasi may mga missiles. Imagine niyo yon. Ginigera na, naiisip pa rin yung padala dito. At hindi yan malayo sa mga nag-aalay. Mga simple nating pag-aalay sa buhay, sa mga magulang na naririto na nagsisikap, parang anak ay mapabuti. Sa mga anak na naririto, na nagtatrabaho na sila na yung umaako para itaguyod ang pamilya.
Hindi yan malayo sa mga lingkod natin na gumigising ng maga, no? Nagwawalis, nagmamap, no? Tumutugtog, nag-online, kahit na paminsan-minsan late, no? Pero salamat pa din, di ba? No, ang hirap magreklamo kasi lahat ito binibigay natin ng kusang loob. Hindi naman ako magagalit kay Badong kung di ba? Kung minsan late na yung mga sakristan, pero sige na rin, no? Kasi yan yung mga pag-aalay, no? Konting sakripisyo dahil sino magsasabi na yung mga ginagawa nating maliliit maaring maghatid sa atin ng upuan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang pag-aalay ng sarili ay hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat. Ulitin ko, para sa lahat. Kaya hindi ako namimili kung sinong gustong maging lingkod. Kaya kayo mga lingkod, wag din kayo namimili. Minsan, ayaw nyo pag-servant, ayaw nyo paglingkurin. Hindi. Open sa lahat. Open. Bakit? Dahil nagsisimula yan sa desisyon. Desisyon. Dahil ang hamon ni Jesus, wala sa kanya ang pagpapasya, kundi sa pinaghandaan. Ito ang unang hakbang sa pag-aalay o pagbibigay, ang magdesisyon. Kadalasan kasi, marami tayong dahilan, kaya hindi tayo makapagbigay. Marami tayong dahilan, kaya hindi tayo makapag-alay ng sarili sa Diyos. Ano yung unang dahilan natin? Mauubusan ako. Pangalawang dahilan, paano ako? Pangatlong dahilan, wala akong panahon. Yan yung mga dahilan ng mga hindi kayang magbigay. Kesyo kapos, walang kapasidad, at kung ano-ano na mga dahilan. Pero sa totoo lang, isa lang ang kailangan gawin para makapagbigay. Isa lang. Ano yon? Magdesisyon. Magdesisyon. Dahil ang paraan kusang dadating kapag ginusto at nagdesisyon. Si Apostol Santiago, agad nagdesisyon dahil malinaw sa kanya ang kanyang gusto at ito ang maging dakila sa lahat. Kaya nauna na siya. Sa 12, nauna siyang nagbigay. Hindi man naging madali, pero dahil ginusto at nagdesisyon, nangyari ang lahat dahil inialay sa Panginoon. Ang ganda ng ating Salmo Responsorio. Ano sabi? Ang